Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang araw muli ng Huwebes, ikatlo ng Abril, ikatlo rin ng Shawwal. Magkasunod ba rin ang mga araw natin? Or is it huli ba itong na-search ko na Hijri date today? Buwan na ngayon ng Shawwal, ikalima na ng Shawwal ngayon. Kakatapos na rin ng ating buwan ng Ramadan. Kaya Eid Mubarak, belated po na Eid Mubarak sa ating mga kabalay na nag-ayuno nung buwan ng Ramadan, or patuloy na nag-aayuno ngayon, either nagbabayad ng utang or nagsusunat. Belated Eid Mubarak, and welcome back po sa ating MHS Delivers. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD Barm Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yan na pa, may isa na po tayong nag-comment sa ating live stream mismo. Si Ate Hyra Ali, makatahanang umaga mga kabalay. Watching from Barangay Samba, Dato din Sinsuat Maguindano del Norte. Syukran po sa inyong panonood. At congrats sa inyong aktibidad dyan. Ngayong araw na ito, nag-awarding po tayo ng ilang mga pabahay para sa ating housing loan projects. So matagal na rin siyang hinihintay. Alhamdulillah. May ibigay na rin po siya sa ating mga nararapat na mga nag-apply para maka-avail ng housing loan. At inshallah, malalaman po natin ang mga detalye niya. Ang 30 housing units to recipients of Salam Homes in Barangay Samba, Dato din Sinsuat Maguindano del Norte sa susunod na mga episodyo natin. Good luck po sa ating ICS team na nandyan ngayon. Ate Jazz, Kuya Hamsi, Kuya Mans, and looking forward sa kung anong ulat ninyo para sa next week. Muli, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at ito na po ang pang-20 at 50. Is this the 215th na episode ng ating programa, at wala pa rin tayong ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD Barm YouTube channel, kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Office. Patuloy pa rin ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ang ating tatlong balita na susundan ng ating IPH at HSF, and then ang ating talakayan na susundan ng ating KKK. Ngayong araw na ito, ang ating topic ay possibilities of Islamic finance in housing, na pag-uusapan ni nang walay ba kundi si Sir Abdul Hamid C. Alawi Jr. o si Sir Gadi, ang ating Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division. Sama po siya sa ating kasalukuyang nagaganap na awarding ba sa ating turnover ba ng mga pabahay sa Dato din Sinsuat sa Barangay Samba. I believe isa po siyang joint activity ng PDCRD at ang ating HHSD. Andun din ang ating nabubuting minister
At alhamdulillah malaking suporta po ng MHSD at ng ating stakeholders sa activity. And nakikita ko po andun si Sir Swart at Sir Dem sa ating dalawang service directors sa activity. So inshallah mas malalaman natin ang mga detalye nito sa susunod na mga episodyo. With that, ako lang po ang maririnig ninyong boses ngayong araw na ito. Pero sana hindi tayo magsawaan sa isa't isa kasi marami-rami pa pong mga segmento ang papakinggan natin para sa araw na ito ngayong episode 215th. At malalaman natin ang laman ng mga segmento na yon makalipas nitong mga paalala. Kuya Enji, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers at yung 9 requirements po na yon. Ang requirements din na inisumite ng ating mga nakatanggap ng housing loan projects ngayong araw na ito. So, matagal-tagal na po sila nag-submit, matagal-tagal na rin yung waiting time. Sa tagal ng hinintay na yun, sa panahon na yun na naghihintay, sinigurado ng MHSD na up to quality standard po ang ating mga pabahay na ibibigay para sa Salam Homes project na ito. Kaya kung interesado din po kayo at kaya ninyong maghintay, inshallah makakatanggap din po kayo ng housing units para sa housing loan projects natin kapag kwalipikado po kayo at nakasumiti na kayo ng mga dokumento na hinihingi. Nag-comment din po sa ating Facebook Live si Fatma Al-Zahra Macabero, Sangkopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Marawi City. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, marami po tayong viewers ngayong araw na ito. We have reached, alhamdulillah, 4 million views. Comment si Kuya Enji nag-comment. Advance happy akika sa pamangkin kong si Princess oh gosh, ano itong pangalan? Amirathi Daud Usman.
Syukran din sa pag shout out. Kakaibang mga pangalan ngayon ng mga bata. Amirathi. Gusto ko malaman anong ibig sabihin nun. But without further ado, dadako na po tayo sa ating segmentong balitaan para sa ating tatlong nagtatanginting na balita. Ngayong araw na ito, meron po tayong tatlong headlines. Una sa kanila, mga kawani ng MHSD pinagsaluhan ng Grand Iftar at mas natutunan ng kahalagahan at kagandahan ng Ramadan. HHSD ng MHSD binahagi sa MPW ang Salam Homes para sa mga empleyado ng BARM. Mga kinatawan mula sa iba't ibang opisina, dibisyon at seksyon ng MHSD na ibahagi ang mga natapos at best practices sa unang quarterly in-house updating ng MHSD ngayong 2025. Para sa ating unang balita, mga kawani ng MHSD pinagsaluhan ng Grand Iftar at mas natutunan ang kahalagahan at kagandahan ng Ramadan. Naging makabuluhan at memorable sa mga empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang Grand Iftar na kanilang pinagsaluhan noong ika-26 ng Marso 2025 na ginanap sa D&M Restaurant, Cotabato City. Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara. Kaakibat si Director General Ismael W. Ibrahim. Kasama sina Director for Operations and Management Services Salem C. Dimuna, MHSD SGA Provincial Director Hamza A. Salek, mga hepe ng iba't ibang dibisyon, heads ng mga seksyon, 10 ng buong kawanihan ng ministry. Bago isinagawa ang sabay-sabay na pagkain ng iftar, mataimtim na nagnilay-nilay muna ang mga empleyado sa mga mensahe ng pagganyak at kaliwanagan mula kina Minister Bara, Director General Ibrahim at Sheikh Ibrahim A. Bagamban patungkol sa kabutihan ng banal na buwan ng Ramadan. Mas napagtanto ng mga empleyado ng ministry ang di mabilang na biyaya at benepisyo ng pag-aayuno at paggawa ng maraming ibada o gawaing ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng mga pagsasagawa ng sunnah, pagbibigay ng sadaka, pagpapakabuti sa mga kapamilya at kapwa-tao, at pagkakawang gawa. Kasama rin sa ibinahagi ng mga lider ang mga palatandaan na ang inaabangang Laylatul Qadr o gabi ng kapangyarihan o utos mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangyari o nangyayari na. Kabilang umano sa mga senyales ang kalmado at mapayapang gabi, hindi mainit at hindi malamig. Matapos makinig ng mga empleyado sa mga makabuluhang usapin, nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapagtanong sa mga speaker o sa open forum na inilaan upang maging mas makahulugan ng programa. Sa paglubog ng araw sa oras na 5:55 PM, isinagawa ni PD Salik ang azan o pagtawag ng pagsamba at sabay-sabay na kumain ng iftar ang mga empleyado ng ministry. Matapos ang kanilang iftar ay sinagawa ng bawat isa ang pagsamba sa wakto ng Maghrib sa mismong pinagdausan ng programa. At para sa ating sunod na balita, HHSD ng MHSD binahagi sa MPW ang Salam Homes para sa mga empleyado ng BARM. Bilang
Ang patuloy na konsultasyon at pagsasagawa ng market study at assessment sa iba't ibang ministries, ipinaalam ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang iminungkahing Salam Homes project sa ilalim ng Bangsamoro Affordable Housing Program sa mga empleyado ng Ministry of Public Works o MPW. Sa pangunguna ni Salahuddin Escosain, Chief ng Housing and Human Settlements Division o HHSD, ang MHSD ay personal na sinalubong ni MPW Director General at Officer in Charge o OIC Minister Danilo Ong sa venue sa MPW Conference Room, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-24 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon kay Chief Cosain, layong tugunan ng proyekto ang tumataas na pangangailangan sa abot-kayang pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kita na magpapadali sa kanilang pag-access ng disente at abot-kayang pabahay. Isa sa katuparang proyekto ng MHSD ay ang Salam Homes sa Upper Itil, Balabagan, Lanao del Sur. Nag-aalok ang subdivision ng lot-only property kung saan maaaring pagpilian ang 100 square meters o 200 square meters. Magkakaroon din ito ng covered court na may entablado, malalawak na kalsada, integrated drainage system at solar-powered water system upang matiyak na maninirahan ang mga residente sa isang disente at marangal na subdivision. Ang iba pang iminungkahing Salam Homes ng MHSD ay matatagpuan sa Cotabato City, sa mga lugar sa Datoodin, Sinsuat at Parang sa Maguindanao del Norte, mga lugar sa Malabang at Balabagan sa Lanao del Sur, at sa Lamitan City, Patikol at Bonggao sa mga island provinces. Hinakayat ni Chief Cosain ang mga empleyado na mamuhunan sa mga property na ito sa kanilang estratehikong lokasyon at napakaabot kayang presyo. Ibinahagi rin niya na maaaring mag-alok ang mga pribadong developer ng mga house and lot na nagkakahalaga ng 2,514,810 pesos, naglalaman ng 80 square meter lot area, at mayroong isang bahay na may 35.10 square meter floor area. Kumpara sa MHSD na nag-aalok ng 100 square meter na lote na nagkakahalaga ng 425,000 pesos lamang. Binigyang diin niya na ang manasabing house and lot ay inaalok ng mga pribadong developer ay may amortization price na hindi bababa sa 18,000 pesos sa loob ng 25 years at may interest sa pamamagitan ng conventional banks. Habang ang mga proyekto sa ilalim ng MHSD ay magkakaroon ng amortization na hindi hihigit sa 3,000 pesos para sa parehong bilang ng mga taon at wala pang interes. Inaasahang lalagda ang MHSD sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Alamana Islamic Investment Bank of the Philippines upang gulugarin at ipatupad ang mga produktong Islamic Finance sa Salam Home projects ng MHSD upang matiyak na ang pabahay ay abot kaya at walang interes, na itinataguyod ang mga mahalaga at hadikain ng Islam ng mga Bangsamoro people. Ibinahagi rin ni Chief Cosain na inaasahan ng MHSD ang paglagda nito ng Memorandum of Agreement kasamang Alamana Bank sa susunod na mga linggo o buwan. Konsultahin din ng MHSD ang iba't ibang ministry sa kanilang mga pangangailangan sa pabahay upang higit na mapahusay at mapalawak ang programa sa buong BARM. Nakonsulta na rin ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE. Kasama ni Chief Cosain sa naturang konsultasyon si Rasmina E. Puti, Housing and Homesite Regulation Officer 2, Normina S. Nor, Administrative Assistant 5, at Ibrahim P. Daod, tagapagmaneho. At
para sa ating huling balita ngayong araw na ito, mga kinatawan mula sa iba't ibang opisina, dibisyon at seksyon ng MHSD na ibahagi ang mga natapos at best practices sa unang quarterly in-house updating ng MHSD ngayong 2025. Ang unang quarterly in-house updating ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nagsilbing isang makabuluhang lugar para sa pag-uulat ng mga nagawa, prioridad na issue at rekomendasyon mula Enero hanggang Marso ng 2025 ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry. Ginanap ang aktibidad sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-26 ng Marso ngayong taon. Aktibong lumahok sa buong programa sina Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim at Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, na nagbigay ng napakahalagang suporta at rekomendasyon batay sa mga presentasyon ng mga kalahok. Mahalaga ang mga ganitong aktibidad sa pag-update para sa isang organisasyon upang manatiling up-to-date at matiyak na tayo'y tumatakbo ng maayos, wika ni Director Demuna, na binigyang diin kung paano mahalaga ang tungkulin ng bawat tao sa pagpapatakbo ng ministry sa kabila ng karamihan sa mga gawaing ito ay hindi laging nakikilala. Pinuri niya ang lahat ng nasa ministry bilang mahalagang papel na dapat gampanan ng paglilingkod sa Bangsamoro. Hindi alantana kung sila ay mga sanitary officers o service directors. Ang mga kinakailangang detalye para sa panahon ng pag-update ay binahagi ng mga seksyon tulad ng Information and Communications Section o ICS, Internal Audit Section, Supply Section, Legal and Legislative Liaison Section, Internal Planning Section o IPS, General Services Section, at Office of the Chief of Staff. Samantala, pinakita rin ng mga dibisyon tulad ng Policy Development Coordination and Regulation Division, Environment, Land Use, Urban Development Division, Housing and Human Settlements Division, at Monitoring and Evaluation Division ang kanilang accomplishment at mga target. Sa pangunguna ng ICS sa tulong mula sa IPS, kapwa sa ilalim ng opisina ng ministro, ang patuloy na aktibidad na layon na pahusayin ang komunikasyon, pagyamanin ang pananagutan, at panatilihin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad sa pamamagitan ng paghikayat sa bawat dibisyon at seksyon ng ministry na regular na idokumento ang mga tagumpay, hamon at patuloy na mga gawa. Magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas sa gayo na ay nagpapadali sa mas malawak na pagpaplano ng desisyon at may kaalaman sa susunod na taon. Naroon din ang Human Resource Management Section para tumanggap ng kanilang parangal para sa pagkapanalo ng pinakamahusay na presenter at presentation mula sa nakaraang in-house update. At yun po ang ating tatlong balita sa araw na ito para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, at tayo po ay magbabalik sa ating MHS Delivers para sa segmentong IPH, HSF, MHS Discusses at KKK pakalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para
sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers. So welcome back po sa ating programa. At inyong narinig po ang ating commercial break para sa ating free housing project, ang ating resettlement housing projects. Ibahin po ito sa ating housing loan projects. Ang housing loan projects natin ay kumbaga may binabayaran po, binibili po yung mga bahay, yung lote, yung titulo. Sa mga may abot kayang makabayad, pero yung tipong hindi naman ganun kalakihan din ng sweldo. Pero ang ating free housing projects naman, ang ating resettlement housing projects ay para sa mga walang kaya talaga or mga hulog sa mandates ng MHSD na tulungan, which is yun nga nabanggit doon, mga combatants dati ng MILF o MNLF, mga pinakamahihirap, mga biktima ng hidwaan o sakuna, at mga ganong klaseng katulad ng mga posibleng mag-benefits, mga benepisyaryo natin ng ating mga free housing projects. And without further ado, nandito na po tayo sa segmentong IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Muli, Eid Mubarak po sa ating mga kapatid, mga kabalay sa Islam at mga nag-observe ng pag-aayuno nung panahon ng Ramadan. Ngayong IPH, pag-uusapan po natin ang Eid al-Fitr. Ano nga ba itong Eid al-Fitr na ito at bakit natin siya inobserbahan? Ito ay para sa mga ating mga kabalay na hindi po sigurado kung bakit natin ito ginagawa at mga kabalay na hindi din sure bakit natin ginagawa. Ang Eid al-Fitr ay nagmula sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung panahon na naglipat siya mula naglipat siya mula Mecca papuntang Medina. So ilang kasama ng propeta ayon sa ilang kilalang kasama ng propeta nang dumating siya sa Medina, natuklasan niya na ang mga taong nagdiriwang ng 2 tiyak na araw kung kailan naglilibang-libang sila. Dahil dito sinabi ng propeta na makapangyarihan sa lahat ay nagtakda na 2 araw ng kasiyahan sa halip ng mga ito para sa atin na mas mapabuti. Yun ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. So nung lumipat po ang Nabi Muhammad from Makkah to Medina, yun ay katapusan din ng panahon ng Ramadan. So ngayon inoobserbahan natin ang Eid al-Fitr tuwing katapusan ng Ramadan, after ng ating moon sighting, kapag nakikita yung buwan. So either mahulog ito sa huling araw ng Ramadan or sa unang araw ng Shawwal or close to those, or yun po na mga dates. Kailang hikayat na rin po ang ating Bangsamoro Darul Ifta na sundan po natin ang ating local na time kung kailan po sineselebrate ang Eid al-Fitr. Pero kung ano man po ang ating pag-aayuno, yun nasa atin na po ang ating kung paano natin inoobserbahan ang ating religion, apparently. So, sa mga nag-celebrate po ng Eid al-Fitr at sa mga nagsusunat pa rin po ngayon para sa ating sunat, sa mga nag-aayuno pa rin ngayon para sa mga sunat, belated Eid Mubarak, and inshallah magkasama pa rin po tayo lahat para sa susunod na mga Eid, susunod na Eid al-Fitr, Eid al-Adha, sa ating susunod na Ramadan, inshallah. Samantala, para sa ating HSF, Health and Safety First, basahin natin ang ilan sa mga latest na inipost ng Ministry of Health. Ang isa sa kanila ay tungkol sa rabies. Paano malalaman kung may rabies ang hayop?
Mag-ingat sa mga palatandaan. Kapag ang hayop ay dating tahimik at biglang naging agresibo o matatakutin, labis na paglalaway, takot sa tubig at liwanag, hirap lumakad at nanginginig, at namatay sa loob ng 10 araw matapos lumitaw ang sintomas. Kapag may sintomas ng rabies ang hayop, huwag sa walang bahala. Dalhin agad sa veterinaryo o i-report sa otoridad. Panganib po ang ating rabies at tayo po ay agad na umaksyon kapag mapansin po natin ang mga sintomas. Kapag tayo po ay dumako sa page ng MOH, ang Ministry of Health BARM, may kita po natin ang isang QR code na pinapakitang listahan ng mga animal bite and treatment centers. Pwede po natin yun i-scan para makita po ang listahan na iyon. At yun po ang ating segmentong Health and Safety First. Narito na po tayo sa highlight ng ating programa ng MHS Delivers. Para sa topikong possibilities of Islamic finance and housing, kasama ng walang iba kundi si Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division na si Abdulhamid C. Alawi Jr., si Chief Gads, Sir Gadi. Pakinggan natin ang recorded interview kasama ko, si Sir Gadi, na ipi-play ngayon ng ating Kuya NG. Kuya NG, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po tayo muli sa MHS Delivers para sa ating highlight segment na MHS Discusses para talakayin ang topikong Possibilities of Islamic Finance in Housing. Pag-uusapan ng topiko na to nang walang iba kundi ang Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Nagbabalik ang isa sa mga MVPs ng ating ministry, walang iba kundi si Chief Abdulhamid C. Alawi Jr. Welcome back, Sir Gadi. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for having me again, ICS, Ma'am Ria, no? and Ma'am Sally and the team. No? It's always a great privilege to be invited here to speak and share. It is always an honor to have you and here. And sa mga taga-pakinig niyo. Yes, welcome po sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. And of course, Eid Mubarak everyone. Eid Mubarak! Yeah. Alhamdulillah, nakaraos yes. Sa ating Ramadan, holy month of Ramadan. Alhamdulillah. And what better topic than na alamin na ang ating Islamic finance ngayong araw na ito. Pero specifically sa ating one strategy side ng Islamic finance. Bago tayo dako doon, kumusta po kayo, Sir Gads? Kumusta ang ating division polisiya? Alhamdulillah. No? As we know, keywords or do policy crafting and of course regulation, then we communicate that. And then probably one of the highlights of the last few months, probably, no, kung anong magandang kumusta is that the effort of our legal services has bore fruit recently. No, we have submitted our frontline service for our Citizens Charter with ARTA. So for us, it's a meeting of a lot of our tasks, no, crafting and then the regulation. And you get to communicate that to the public through the Citizens Charter. So it's a big box that's checked for our part. So ang dami ginagawa sa policy, but I think the highlight would be that in the last few months. No, aside from what's coming up with Islamic finance. Yes, alhamdulillah. So thank you, Ma'am. So Attorney Eka, congrats din po sa ating PWG on planning the whole of OM, Office of the Minister, including ICS, was so instrumental in that. Saludo kay Ate Sally sa ating ICS. Doon at kay Kuya Mans sa pag-edit nung buong format nung charter na yun. Nakailang back and forth yun na. And the backward, no, yung pangungulit nila, Eka, nila, Dingdong, no? The usual, ang ating mga energetic na mga section heads. Oh, yes.
But with that, hindi na po natin patatagalin. Ano po itong tinatawag na Islamic finance? At paano siya naiiba sa regular financing options na mas kilala sa ating Bangsamoro, sa ating region? Well, not to speak as an expert, no, but I think the common layman like me and all of us hear of a lot about the riba and other related things. So we all know Islamic finance is supposed to be interest free, no to riba. It's economic activity is real, so everything is asset backed. So when you do trade, there's actual products that's being sold, no? Less of the speculation, actually none of the speculation of things that are going to be receivable yet. The things are really there, no? And then when they talk of money, it's really money, no? And there's also transparency in stricter sense of transparency in Islamic finance. And then it really goes into implementing what is intended to be ethical. So all other related principles that would make a transaction ethical, I would say those are the key words that when we talk about Islamic finance, no, as compared to other frameworks, no. All right, then. And probably in here in Bangsamoro, Alhamdulillah, our big salute to our Ministry of Finance, Budget and Management for leading the crafting of the Islamic Finance Roadmap. So may Islamic Finance Roadmap na po tayo. There are key highlights of the roadmap, no, if I may enumerate, no. They want to strengthen Islamic banking. The roadmap intends to strengthen Islamic microfinance, strengthen Zakat operations, strengthen Waqf operations, Takaful operations, and the facilitator of Islamic capital market, hopefully, inshallah, through Amana. And then, are you using GCash? Yes. There's also this, there's impetus for us to utilize financial technology for that. Also, parang GCash, but using Islamic finance as the principal. Or GCash being more Islamic finance. And they're actually trying to do that with the Globe team. And lastly, probably one of the most important to support all of this, to develop human capital. So more and more of us, especially the Bangsamoro government, will be trained on Islamic finance. So I would say those are that's Islamic finance in general and what's up for Bangsamoro in terms of Islamic finance. Alright. So, maaari ba kayong makapagbigay ng ilang halimbawa ng paggamit nito sa katuparan ng housing projects natin? Okay, as what is planned is that there's so many in Islamic finance. There are many types of contracts that we sign between partners. If we are going to look into the housing sector, the most common that is being mentioned or that is planned is Ijara, which is sort of leasing, no? So bank buys a house and leases it to the buyer, and the buyer pays rent and later probably owns the property. And then there's another type of contract called diminishing partnership, no? I'm hoping I'm stating the terms right now. I-comment kayo kung mali ang mga terms ni Sir Gary or mali ang pronunciation. It's a type of musharaka. So musharaka. Musharaka. And musharaka. Yes. And initially the bank and the buyer owns the house. Okay. And then through regular payments, the buyer gradually purchases the house and becomes his own. So there are technicals into that. So those are just two of the many possibilities that would be used for the housing sector if we're gonna use the tools provided for us by Islamic finance. Tama ba ang term na rent to own? Probably, I'm not in the position to say, but it's close to that. So basically, parang nagbabayad ka ng rent, pero at the same time, bayad mo ng rent is yung bayad mo sa bahay na parang, ano bang ginagawa natin sa housing loan projects natin? We pay installments. It's more of an amortization ata eh. Okay. So it's like we amortize a house and it serves as a mortgage. If you don't pay, the usual process that if you don't pay monthly plus the interest, the bank gets the right to take back the house. So in this case, I don't know the specific technicalities, but it will avoid the interest. Interest. No?
and it's meant to make it easier for the buyer to pay it off, and it also lessens the risk. It also distributes the risk fairly among the partners. To give a solid example, hindi ko sinasabi ganito yung projects namin, but for example, a house is worth 800,000 pesos kapag bayaran yun full. If you were to pay it in installments across like 5 years, in 5 years time, nasa 1 million pesos na siya dahil sa interest. Oh yeah. Pero utilizing Islamic finance, it will still be 800,000 in 5 years total. No, plus the agreed profit for the part of the. There you go. So if somebody's selling, it's understood that there will be profit. But this time, everything will be discussed between the partners. Discussed well between the partners, and then everything is transparent. So if there are additions to that, is all should fit in the medical intents of the Islamic finance framework. All right. And another part of that is that if you notice, in most loans through banks, there are what is called insurance. No, as one of the highlights of the roadmap of the Islamic finance roadmap of BAR, the insurance part, or takaful, that's where we're also being asked, the MHSDs are being asked to actively promote the development of the upcoming policies on takaful in BAR. So it's a bit too speculative to discuss the specifics of those, but what I can say is that for MHSD, especially our division, will hope to be able to contribute in the development of the policies of takaful in BAR. Just for us to be able to better support the roadmap. Alright. Are there any other examples na gusto niyo pong i-share, or were those? Those are, I think, safe for this. Okay. With that, ano po ang mga benepisyo maaaring makuha kapag Islamic financing applies sa housing projects? Islamic finance, whether housing or it always carries three keywords, ethical, fair, and inclusive. Ethical, fair, and inclusive. Okay. So it's ethical because it lessens it aligns with what we see as our religious values, it is fair because it is transparent and risks are being shared among partners, and it is inclusive because it will the trend is in the most commercial banks, it favors those who are it favors or screens out the less fortunate ones. So with Islamic finance, the intention is for it to be more accessible for the poorer members of our society. So it's being done right now by ASA Philippines, other NGOs, and it really hopes. If you look into the details of it, first, again, it will be fair, it will be ethical, and more people will be able to access it. And so for a disclaimer would be sa projects natin, let's say ang resettlement housing project natin, ang isa sa mga beneficiaries na would be the poorest of the poor. So may economical threshold para ma-consider the poorest of the poor. If let's say like may konting like 10,000 na mas mataas ka sa threshold na yun, immediately included ka sa poorest of the poor. Pero hindi ibig sabihin nun na may pera ka na para magbili ng sariling bahay. So itong Islamic finance in our housing projects is an opportunity for that economic level na magbe-benefit sa kanila. Yes, because a lot of poor people who have limited means would not go into to a market wherein they have to risk a lot of things. So Islamic finance tries to cancel out more of the risk taking, or prohibits it totally. So with your own
or it's shared among the partners. So with your own, you're more confident to sort of risk your own small finances for. Then, with that, any other benefits? Or were the three like all encompassing na po? For me, it's you can add. Sure. So, with that, paano particular na isasagawa o isasakatuparan ng MHSD ang Islamic financing sa mga proyektong kabahay nito or sa mga activities ng policy in general? May mga proseso bang kailangang isagawa? At sino-sino mga kaakibat sa pagsasagawa nito? We will be most of the upcoming policy development activities, like the forums and ride shops. We'll try to invite experts and ask stakeholders to join us in crafting the law. So from our part, two things. In terms of policy development, we'll be devoting most of our forums, RFGDs, and ride shops for the development of the policies in support of the Islamic roadmap led by MFBM and OCM. And of course, we try to coordinate as the division in charge with Pangungulit like ICS. We'll try to tie in more partners. And that includes having, if I may highlight, is the Amana Bank, of course, MFBM and other technical support that we can have. For context, lahat nitong proseso na ito, they will need extensive guidelines. Kasi this will be the first sa ating region kung inshallah matuloy siya. Kaya isang malaking player ang policy para siguraduhin na above the books, ano bang term na by the books ang lahat ng gagawin natin, that it's all legal, that it's all fair. Shoutout sa ating Ate Eka. Yeah. Yun sa malaking part namin. We do a little part, we'll try to do it in the best way that we can. Inshallah. Good luck. A lot of players are in. Yes, speaking of a lot of players, isa sa mga pinakamalaking players then would be Housing and Human Settlements Division. Yes. And kasalukuyang ginagawa ng activity ngayon ng awarding ng ating housing loan projects sa Barangay Samba that I believe attending ang policy? Tomorrow. Thursday, ngayon. Nagaganap habang nag-play itong interview. Yes. Tomorrow, Thursday, we'll be having that. So itong mga housing loan projects natin, isa sa mga targets, kumbaga, for our Islamic financing endeavors. Yes. In the next few projects, yes. In the next few projects. So, kasalukuyan, under Pag-ibig, usual processes pa rin itong housing loan project. But it's a catch-up in partnership with Amana is very, very possible. So there are 193 units. I think Pag-ibig is like, we're lining up things for Pag-ibig for the first 107, but we can still catch up for possible Islamic financing for the other. So let's pray hard. Inshallah. Imagine offering something riba-free to people. Yun ang actually hinihintay ko, sir, para magka-sariling buhay. Definitely hindi dahil nagkukulang pa sa ilang bagay. I-gets mo yun yung mismong empleyado ng housing ang naghanap pa rin ng pabahay. Yes. So, with that, I believe we've discussed the meat of the topic. I believe marami ding interesado malaman ang tungkol sa housing loan projects natin at ibang mga projects natin tungkol sa housing and resettlement. Pero, inshallah, next week naman yun na malalaman natin at yung nabanggit na awarding ng housing loan project, mas malalaman natin ang detalye next week kasama ang sunod na guest natin. So for now, bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, Sir Gads, baka may gusto po kayong parting message para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo or nanonood ng live stream? Again, sana it's not too late. It's still Eid Mubarak, no? Eid Mubarak. Hopefully. It's the season. It's the season, no? It can be a week, no? Not sure it is. So, aside from that, we really thank those who are listening to the show. It's a good way, for our task as coordination that we know that there's this avenue where we can reach out to people, and when you
comment in your questions. We actually read those out, diba? And we try to address that. So it's a very good area of transparent and open governance that we would like to espouse in the ministry. So yun, maraming salamat for participating, and thank you for ISCS and the Office of the Minister for leading these types of activities. Yes, thank you sa inyong time, sa inyong knowledge, sa inyong na-share ngayong araw na ito sa ating MHS Discusses segment. At dito na po tayo nagtatapos sa segment na iyon. Ako po inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad. MHS delivers. At yun po ang ating segmentong MHS Discusses. Muli, syukran Sir Gads sa inyong oras at sa inyong mga naibahagi na knowledge sa atin sa segmentong yun. Pero sa katapusan ng segmentong yun, darating din ang pagtatapos ng programang MHS Delivers sa segmentong KKK. Kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Paalala din po namin na ngayong buwan ng Abril, tatlo lang po ang ating episodyo dahil wala po tayo sa April 17. So, may episode pa rin tayo next week, inshallah, and then magbabalik naman sa 24. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa tatlong benefits ng Islamic finance para sa housing na nabanggit ni Sir Gadi, magbigay lamang ng isa. And ang ating second question, kailan ginanap ang MHSD Grand Iftar? At ang ating huling tanong, anong section ang nangunguna sa quarterly in-house updating ng MHSD? Muli, sa ating mga katanungan, first question, sa tatlong benefits na binigay ni Sir Gadi ukol sa Islamic financing, magbigay lamang ng isa. Second question, ibigay ang petsa, ang date kung kailan ginanap ang MHSD Grand Iftar. At ang ating huling tanong, anong section ng MHSD ang nangunguna sa pagsasagawa ng in-house updating, ang ating quarterly in-house updating? At dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Ismael W. Ibrahim, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS na pinangungunahan ni Salembay A. Abdullah, at sa ating mga kabalay sa ICS na Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, Jasmine A. Langgi, sa ating mga kabalay sa DXMS, sa technical side, si Kuya Jeffrey. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 215th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.